Mga kabunyog, dumaan sa aking ano ito, nakita ko ito, post ni Jerry Gracio. Marami na akong nakitang mga post nito ni Jerry Gracio. Isang writer, screenwriter yata ito eh. Screenwriter. Ngayon, itong post niyang ito, maiksi lang, pero maganda. Sa tingin ko, tama itong kanyang sinasabi dito sa kanyang post. Dapat maisip din ito ng mga Marcos tungkol sa mga Duterte. Eksakto ang sinasabi ni Jerry Gracio dito. So mga kabunyog, ano bang sinabi nito ni Jerry Gracio? Hindi ko kilalang masyado ito, pero madalas ako makakita ng post nito ni Jerry Gracio. Screenwriter ito eh. Sabi ni Jerry Gracio ganito, si Bongbong naman ang ipapakulong kapag presidente na si Inday. Hindi rin ako magtataka kung ipapahukay ang tatay niya sa libigan. So, good luck. Ah, ano bang ibig ipunto nito ni Jerry Gracio? Ang ibig ipunto nito ni Jerry Gracio, parang paalala niya ito sa mga Marcos. Paalala niya ito sa mga Marcos dahil ang Marcos ay nasa kapangyarihan ngayon. Ha? Sila yung administrasyon ngayon. Pero siguro, ako napi-feel ko yung frustration ni Jerry Gracio. Parang may mga napapansin siya na minsan siguro nararamdaman niya na weak o mahina si PBBM. Parang masyadong mabait, malambot. Pero ang pinapaalala dito ni Jerry Gracio, na kapag nanalo si Sara Duterte sa 2028 o makabalik ang Duterte, ang unang gagantihan ng Duterte ay ang Marcos. Siyempre, ang unang gagantihan ng Duterte ay ang Marcos. Mas hindi pa ang oposisyon. Mas hindi pa sila Leni Robredo, hindi yan. Sila Laila de Lima, sila Risa Hontiveros, hindi yan. Ang tinatrato ng Duterte na pangunahing kaaway nila sa ngayon, na gustong-gusto nilang makaganti ay ang Marcos. Di ba? Ha? Oh, sa totoo lang. Kaya dapat din sa parte ng Marcos, dapat gawin na rin ng lahat ng magagawa ng Marcos. Wag lang yung mga bagay na wag lang martial law, wag lang revolutionary government, wag yung ganon. Gawin ng Marcos yung magagawa nila sa paraang legal at tama. Ha? Halimbawa, itong impeachment, kitang-kita na grabe ang ginagawa ng kampo ni Sara, ng katiwalian, ng korupsyon. Okay. Ang sinasabi ng kampo ni Sara, ng mga Duterte at ng supporters ng Duterte, kayang impeachment na yan, ang purpose niyan ay durugin ang mga Duterte para hindi makatakbo si Sara sa 2028. So ano ngayon? Kung yun nga talaga ang isa sa mga dahilan niya. Kung yan ang purpose ng Marcos sa pagsuporta sa impeachment. So ano ngayon? Mali ba yun? Mali ba yung gano'n? Di ba? Ako, siyempre, ang dapat talaga, ang maisip ng Marcos, na huwag makabalik ang Duterte sa 2028. Kasi sa nangyayari ngayon, lalo na yung mga nangyari na yan, pagkakulong kay Kibuloy, yan lang, si Kibuloy nga lang ipakulong nila, may galit na ang kampo ng Duterte dyan. Ay lalo pa si Duterte na pinakulong sa ICC, sa Dahig. Pag pinakulong pa yan si Bato, pinakulong pa yan si Bongo, lalong iinit ang kampo ng Duterte na kapag nakabalik sila Sara, nakabalik ang Duterte sa 2028, gagantihan niya ng Marcos. Yan ang pinupunto ni Jerry Gracio. At tama ito, may punto itong si Jerry Gracio. Ha? Yan yung ano. Ha? Ano yan mga kabunyog, mga kabayan, hindi nakapagtataka yan. Hindi nakapagtataka. Grabe na ang galit ng Duterte sa Marcos. Gusto nilang makaganti dito. Ha? Nagtitimpi lang yan. Nagtitimpi lang yan. Ha? At yan talaga yung kahit naman yung mga supporters ng Duterte. Halimbawa si Harry Roque. Si Harry Roque, mapapanood nyo. Mapapanood nyo yung mga vlog ni Harry Roque doon sa abroad. Anong sinasabi ni Harry Roque? Anong sabi ni Harry Roque? Hindi ko mapapatawad ang Marcos. Hindi ko mapapatawad. Sa ginawa ng Marcos sa akin, sabi ni Roque, babalik siya sa Pilipinas kapag nanalo na, nakabalik na ang Duterte. Yun.
Yun ang kanilang pinaka-objective diyan, makabalik ang Duterte. Kaya pag nanalo ang Duterte, pag nanalo si Sara sa 2028, nakabalik ang Duterte sa poder, ha? Ah, kung si Duterte ay maraming ginawa, mas matindi itong si Sara, ha? Si Duterte may pagkapino pa yan, may kumbaga yung mga ginawa kay Laila de Lima, mga ano pa yan. Yung ginawa sa pagpapasara sa ABS-CBN, may mga ano pa yan. Medyo medyo patago pa yan. Pero pag si Sara Duterte ang naging presidente, ha? Kaya, ang dapat gawin ng Marcos, ano, total silang nasa administrasyon, hindi natin sinasabing gawin nila ang mga bagay na illegal. Hindi natin sinasabing gawin nila ang mga bagay na, halimbawa, hindi na naaayon sa batas. Ha? Ang kailangan lang gawin ng Marcos, total sila ang nasa administrasyon, gamitin nila yung kanilang impluensya, kapangyarihan na naaayon sa batas. Halimbawa, ito na ang pagkakataon para hindi makatakbo si Sara sa 2028. Itong impeachment. O, ano ngayon kung sa impeachment na ito ay makonvict si Sara, pagkatapos ay mapagpasyahan ng Senado, makonvict si Sara at mapagdesisyonan na perpetual disqualification from holding public office. Ang importante naman, may basihan. Bakit siya dapat matanggal sa pwesto at hindi na mapayagang makatakbo sa anumang pwesto sa gobyerno? Ang importante ay mayroong batayan, mayroong basihan. At yan yung mga seryosong mga akusasyon ng katiwalian, pang-aabuso ni Sara sa pundo ng bayan, at iba pang mga krimen na impeachable. So, kung matatanggal man si Sara sa pagiging Vice President at hindi na makatakbo sa 2028, basta't naaayon sa batas at mayroong batayan, mayroong basihan. Yan yung hindi mo kailangang magdeklara ng martial law, mali yun. Hindi mo kailangang magdeklara ng revolutionary government, mali yun. Pero ito, nandiyan na yung may batayan para matanggal na si Sara sa pagka-vice presidente. May batayan para si Sara ay hindi na makatakbo sa 2028. Bakit hindi pa yan suportahan ng Marcos? Ang nangyayari kasi ngayon, ang mga senador, hindi naman yan gumagalaw kasi ang tingin nila, wala namang command galing sa Malacanang. Wala namang command galing sa Malacanang. Halimbawa dyan, sa pagka-Senate President na lang, ang mga senador, hindi yan susuporta kay Cheese kung sabihin ng Malacanang na ayaw ng Malacanang kay Cheese. Kaya lang, hanggat wala namang sinasabi ang Malacanang, ang mga senador, boboto yan sa kung sinong gusto nila. At sinasabi pa naman ni Cheese na siya'y suportado ng Malacanang. Kaya yan ang dito, mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung malungkot dito. Kasi, parang ang Marcos, parang sa kanila, ewan ko kung anong nakikita nila. Tingin ba nila, matatalo nila ang Duterte sa 2028 nang ganun-ganun na lang? Hindi yan. Ang Duterte ay naghahanda sa 2028. Makikialam din ang China sa eleksyon sa 2028. Hindi simple ang eleksyon sa 2028. Gagamitin ng Duterte ang lahat ng kanilang kapangyarihan, ang lahat ng impluwensya nila, lahat ng pera nila, ibubuhos nila yan. Hindi ba maganda yung sound natin? O sige nga, magpalit ako. Emilio, magpalit ako ng sound sa. Tingnan mo kung okay. Yung sounds ko, kumusta na yan? Kung yan ang gamit kong sounds, okay na ba yan? Okay na ba yan, Emilio? Sabi kasi ni Emilio, yung sounds daw natin, parang muffled. Okay ba yan? Kabunyog Emilio? Kaya ito, alam nyo,
Kung may kailangan man na gawin ang lahat ng magagawa basta't legal, naaayon sa batas, ha, ay ang Marcos. Kasi ang may unahing maano dito, tatamaan, balikan, gagantihan ng Duterte kapag nakabalik sa pwesto ang Marcos. Ako, iwan ko kung naano ito. Meron nang nag-react sa akin eh. Sabi, attorney, ha? Grabe na yung grabe na yung ginagawa mong pag-explain ng mga nangyayari sa Pilipinas. Sana rin yung mga pinagtatanggol mo na gawin din nila yung part nila. Sabi, sa totoo lang, ah, marami naman pwedeng gawin ang Marcos eh. Ha? Katulad ni Duterte. Katulad ni Duterte, di ba? Si Duterte, pinasara niya ang ABS-CBN. Oh, pinasara niya ang ABS-CBN. Hindi niya man yan sinasabi ng lantaran. Minsan, sinasabi niya siya ang nasa likod ng pagpasara ng ABS-CBN. Minsan naman, hindi. Pero bakit gano'n na lang ang ginawa ng mga kongresista? Sila Marcoleta noon, sila Mike Defensor. Ha? Talagang kung magsalita doon sa Kamara, doon sa plenary, kampanting-kampante sila sa mga ginawa daw ng ABS-CBN na krimen. Bakit ganun sila kakumpiyansa? Bakit ganun kalakas ang loob nila? Dahil may command sa kanila si Duterte na ipasara ang ABS-CBN. Sunod din kay De Lima, bakit gano'n na lang binastos ng mga kongresista si Laila De Lima? Bakit gano'n na lang ang ginawa ng NBI, ng DOJ kay De Lima? May command si Duterte. May command si Duterte. Pag gusto ng presidente, mangyayari yan. Anong ginawa ni Duterte? Hindi siya nag-declare ng martial law. Hindi siya nagdeklara ng revolutionary government. Hindi. Dinaan niya sa proseso ng batas. Ginawa niya ng paraan. Oh? Gusto niyang matanggal si Sereno. Anong ginawa niya? Hindi pwede sa impeachment. Dahil maraming mga senador, hindi boboto na ma-impeach si makonvict si Sereno. Hindi lulusot sa Senado. Anong ginawa ng kanyang mga tao, nila Caleda? O yun, waranto. Malakas ang loob nila Caleda na gawin yun para matanggal si Sereno. Ay, utos ni Duterte. Kahit yung mga kasamahan ni Sereno sa Korte Suprema. Oh, di ba? Yung mga kasamahan ni Sereno sa Korte Suprema, lumakas ang loob. Yung mga justices ng Korte Suprema na may sama ng loob kay Sereno, na sumama ang loob nila dahil inappoint ni Pinoy, parang na-bypass sila. Galing sa labas si Sereno, galing sa academe, hindi galing sa judiciary, galing sa UP, galing Sublo. Tapos biglang inappoint na Chief Justice. Ito namang si Sereno, nung nandun na, Chief Justice na, naging arrogante na rin, hindi na marunong makisama sa kapwa niya mga Chief Justice, ay sa kapwa niya mga Justices ng Korte Suprema. Kaya, nang malaman ng mga kapwa niya Justices na may sama ng loob sa kanya, na gusto talagang matanggal ng presidente si Sereno, ayun, nagsama na sila. Lumakas na rin ang loob nila. Kaya nakita nyo nung nagbutuhan, maraming Justices bumoto para sa iko-warranty si Sereno. Yun. Sabi ni Miko Christmas, masamang tao man si Digong pero may willpower. Yun na nga eh. Si Digong ginamit ang willpower para sa kasamaan. Ito, kung gagamitin man ni PBBM ang willpower niya, para naman sa kabutihan. Di ba? Ano yan eh? Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan. Minsan nga, may nagre-react sa akin. Attorney, parang grabe ang grabe ang mga paliwanag mo sa nangyayari sa bansa, sa mga nagawa ng Duterte. Alam nyo, minsan may mga nag-iisip, bayaran daw ako ni Marcos at ni Romualdez. Sa totoo lang. Natatawa ako dyan. Kung bayaran ako ng Marcos at ng Romualdez, di panalo na ako ngayon sa party list. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Ito eh, maraming magagawa ang Marcos para masiguradong hindi na makabalik ang Duterte. Pero hindi niya ginagawa eh.
Hindi niya ginagawa. Sasabihin sa atin ng mga ano, may magsasabi sa atin, hayaan mo attorney, may plano yan. Sana nga. Pero ano ito, kailangan talaga dito, gamitin na ng Marcos at ng Romualdez yung lahat ng kapangyarihan nila at impluensya para hindi makabalik ang Duterte sa 2028. Hmm? Kasi ano yan eh, tama itong sinasabi ni Jerry Gracio. Si Bongbong naman ang ipapakulong kapag presidente na si Inday. Hindi rin ako magtataka kung ipapahukay ang tatay niya sa libingan. So, good luck, sabi ni Jerry Gracio. Parang pinapaalala, parang may frustration kasi si Jerry Gracio na dapat gawin din ng Marcos yung ano nito. Ha? Ano yan eh, katulad niyan, napakaraming beses na siyang sinisiraan ng kampo ng mga Duterte, nagpi-fake news, disinformation, yung mga issue-issue ng pulburon. ha? Ngayon naman, ito naman kay Lisa Araneta. O ano, nakakasuhan ba nila yung mga nagkakalat niyan? Hindi naman eh. Ha? Di ba? Oh, hindi naman nila nakakasuhan. Sa totoo lang, labanan ito sa politika. Oh, kapag nasa administrasyon ka, gamitin mo yung lahat ng pwersa mo para yung kalaban mo hindi manalo. Lalo na dito. Lalo na dito. Oh, mabuti halimbawa nung panahon ni Pinoy. Okay, panahon ni Pinoy. Kandidato ni Pinoy si Maroas. Noong 2016. Bakit hindi ginawa ni Pinoy ang lahat para manalo si Maroas? Kasi sa parte naman ni Pinoy, sa parte naman ni Pinoy, kung matalo si Maroas sa basta't na malinis na laban, okay lang. Kaysa naman sa gagamitin niya yung mga masasamang paraan na para manalo lang si Maroas. So, hindi naman. Bakit hindi ginamit ni Pinoy lahat ng magagawa niya para manalo si Maroas? Wala naman sa kanyang problema eh. Sino mo ang manalong presidente, wala naman siyang ikakatakot. Wala naman siyang ikakatakot. Anong igaganti sa kanya? Wala naman siyang ginawa na masama. Pero itong si Sara, pag nanalo yan na presidente sa 2028, pag nakabalik ang Duterte, gagawin ang lahat niyan para makaganti sa mga kalaban nila sa politika. Sigurado yan. O sige nga, sinong magsasabi dito? Na hindi gagantihan ng Duterte? Yan yung hinihintay nila eh, makabalik sila sa pwesto eh. Pag nakabalik sila sa pwesto, yan, sila naman. Gagawin naman nila kung anong gusto nila. Yan sa totoo lang. Ang dapat na gawin ngayon, ano na ito? Gawin na ng Marcos ang lahat ng magagawa na legal. Naaayon sa batas. Yun ang pwedeng gawin ng Marcos. Ano ang halimbawa? Ito sa impeachment. Gawin mo na yung magagawa. Ang mga kongresista, ginagawa nila yung part nila. Yung mga senador naman, kaya naman yan nagkakagulo kung ano ba talaga, dahil yung mga senador dyan, naghihintay lang yan sa Malacanang. Ano na bang gagawin namin? Ano bang talaga ang gustong mangyari ng administrasyon? Gusto ba talagang ma-impeach, makonvict si Sara? Gusto ba talagang hindi na ito makatakbo sa 2028? Kung ganon, malaman dapat nila yan. Dapat may tipo galing sa Malacanang na magre-relay sa kanila yan. Naalala nyo yung talakayan namin ni Ronald Llamas? Si Ronald Llamas, nung panahon ni Pinoy, siya ang presidential advisor on political affairs. Ang gusto ni Pinoy, matanggal si Corona. Sino ang nag-relay sa mga senador ng mensahe ni Pinoy? Di siyempre, yung kanyang political advisor, si Llamas, di ba? Si Llamas ang nagkausap doon sa mga senador. Na ang presidente, ganito ang gustong mangyari, ganito ang gustong mangyari. Pakiusap ng presidente, ganito, ganyan. Malinaw na
Si Pinoy, ganun ang gustong mangyari. Ma-convict si Corona para matanggal. Bakit gustong matanggal ni Pinoy si Corona? Ay kakampi ni GMA si Corona eh. Hindi niya magagawa yung mga anti-corruption niyang mga programa kung nandyan si Corona, nandyan si Merceditas Gutierrez. Kaya anong ginawa ni Pinoy? Pina-impeach si Corona. Kaya lang, hindi makukonvict si Corona kung ang mga senador ay hindi susuportahan. Kasi karamihan ng mga senador, kakampi ni Gloria noon. O anong ginawa ng administrasyon? O, kinausap ang mga senador. Si Pinoy ba ang kumausap? Yung iba daw, oo. Sabi, si Pinoy daw mismo ang kumausap sa iba. Kasi may mga senador na nagdemand. Ha? Ang sabi ng mga senador, hayag ako, pero gusto ko mismo makausap ang presidente. O yun. Pero yung iba, naniwala naman daw na, inamin ba yan ni Ronald Llamas? Kasi yan ang akusasyon sa kanya ni Corona eh, si Ronald Llamas. Sabi ni Corona, si Ronald Llamas, si Secretary Ronald Llamas ang kumakausap sa mga senador. Inamin ba ni Ronald Llamas? Natawa lang si Ronald Llamas. O, anong ibig sabihin ng pagtawa ni Ronald Llamas? Ganun yun. Dito kasi parang walang ganun. Dito sa, anong ito? Ha? Sabi ni Mr. Information TV, nagagalit ka lang, attorney, kasi hindi ka kinukonsider ni BBM para maging ombudsman. Kayo naman, alam na, ikaw naman, Mr. Information TV, ano ba namang tingin mo sa akin? Anong tingin mo naman sa akin? Sus naman, hindi naman ako nag-aambisyon maging ombudsman. Hindi naman ako nag-aambisyon ma-appoint sa gabinete o kung ano. Sa tingin mo ba sa akin, gano'n na yung stature ko? Ano, hindi naman ako nagyayabak? Ha? hindi naman, masyado naman na yan. Ha? Ano daw? Sabi ni Mr. Information TV, nagagalit ako kasi hindi ako kinukonsider ni BBM para maging ombudsman. Matindi naman yan. Sa tingin mo ba sa akin, pwede na ako maging ombudsman? At saka sa tingin nyo ba sa akin, nag-aambisyon ng ganyang mga posisyon? Hindi ako. Masaya na ang buhay ko na ano eh. Masaya na ako sa ganito. Kung alam nyo ang mahirap sa mga ina-appoint ka sa gobyerno, ang appointment sa gobyerno, ano yan, mahirap yan. Pag appointed ka na, hindi ka na makapagsalita ng tulad nito. Ha? Sana, kung na-elect ako bilang representative ng party list, sarili ko pa rin ang aking mga pananaw. Kasi hindi naman ako appointed, elected ako ng tao. Di ba? Oh, kung elected ako ng tao, sarili kong mga sasabihin ko. Oh, di ba? Ay, pag ano ka kasi, pag elected ka, wala. Mahirap ka nang magsabi ng mga gusto mo. Kung maapektuhan na ang mga pananaw mo ang mga pananaw mo. Oh, magbablog ako. Tapos hindi ko na masasabi yung gusto kong sabihin. At least dito, ngayon, kung anong gusto kong sabihin, nasasabi ko. Sa tingin ko, naiisip din ng Marcos yan. Sa tingin ko, naiisip din ng Marcos yan. Kaya lang ito kasi si PBBM masyadong napakabait eh. Parang ang daming pag-aalangan. Ayaw niyang malaman. Halimbawa yung pag-aresto kay Duterte. Ayaw niyang malaman na siya ang nasa likod nun. Bakit hindi mo kayang panindigan yun? Legal naman yun eh. Di ba? Oh. Bakit ayaw panindigan ng Marcos na sila talaga ang nasa likod nun pag-aresto kay Duterte? Order niya yun. Bakit? Mali ba yun? Tama naman yun. Kung tama, panindigan mo. Oh, di ba? Bakit mo kailangan itong kay impeachment kay Sara? Bakit mo kailangan dumistansya diyan? Mabuti naman yung gagawin mo. Mahirap kung masama yung gagawin mo. O katulad kay Pinoy. Oh. Pinaramdam naman ni Pinoy na ayaw niya kay Merceditas Gutierrez bilang ombudsman. Pinaramdam din naman ni Pinoy na ayaw niya kay Corona. Pinaramdam ni Pinoy yun. Ha? Bakit pinaramdam ni Pinoy yun? Bakit ayaw niya kay Merceditas Gutierrez bilang ombudsman? Kasi ang programa ni Pinoy daang matuwid. Kung walang kurap, walang mahirap. Tapos ang ombudsman na nakaupo, tao ni Gloria, si Merceditas Gutierrez. So dapat palitan si Merceditas, alisin yan. Oh. Paano mo naman maisusulong yung programa mong anti-corruption daang matuwid? Kung ang Chief Justice ay si Corona na tao ni Gloria.
Kaya anong ginawa ni Pinoy? Ang ginawa niya ang lahat para matanggal matanggal si Gutierrez, para matanggal si Corona, 'di ba? Masama ba yung ganon? Masama ba yung ganon? Hindi. Di ba? Ginawa niya yun sa paraang legal. Ang paraang legal, the impeachment, 'di ba? Impeachment. Oh, huwag ka lang magdideklara ng martial law, huwag ka lang magdideklara ng revolutionary government, hindi na tama 'yun. Oh. Pero yung tanggalin mo si Mercedita sa impeachment, tama 'yon. Tanggalin mo si Corona sa impeachment, tama 'yon. Anong gagawin mo? Ay total presidente ka, di pagalawin mo yung mga tao mo, 'di ba? Oh, pagalawin mo yung mga tao mo. Gusto ko talagang matanggal 'yan. Bakit? Kasi ganito ganyan. Oh, hindi ikinubli ni Pino 'yun. Kasi hindi naman 'yun isang bagay na ikakahiya. 'Di ba? Bakit nakakahiya ba yung ipatanggal mo si Merceditas Gutierrez? Nakakahiya ba yung ipatanggal mo si Corona? Basta't gawin mo yung ayon sa batas. Ano yung ayon sa batas? The impeachment. 'Di ba? O, mayroon bang mga grounds ng impeachment kay Merceditas? Mayroon, may mga nakita. Mayroon bang grounds sa impeachment kay Corona? Mayroon. O sige, gawin nyo ang gagawin nyo. Ha? Si Llamas naman, noon, Presidential Advisor on Political Affairs. Gumagalaw siya. Kasi yan yung trabaho niya bilang Presidential Advisor on Political Affairs. Siya yung gumagalaw para sa presidente. Kung ano ang order ng presidente tungkol sa usaping politika, siyang gumagalaw noon. Di ba? Ganun yun. Bakit hindi magawa? Bakit hindi magawa? Kaya magulo. Ang bilis na sana yan. Tapos na yan, impeachment na yan. Di ba? Bakit? Masama bang makonvict si Sara sa impeachment? Kung mayroong grounds naman at may matlinaw na batayan, di tama lang yan. Tama lang ba na si Sara ay perpetual disqualification na from holding office? Yes. Ang importante, may basihan, may grounds. Di ba? Yan yun. Si Duterte nga. Si Duterte nga, gustong ipakulong gumawa pa ng mga trump-up charges. Yun naman ang hindi maganda. Yung gawa-gawa naman yung mga ebidensya, dinuktura naman yung mga ebidensya nun. Yung kay Dilima. Ay, ito, hindi naman to dinukturan. Totoo to. Di ba? Di ba? Mahina ba ang sounds ko, Charles Borden? Mahina ba? Yan. Sa totoo lang, medyo medyo kaya tuloy tayo dito natatagalan sa impeachment na to. Katulad din yan, ayaw natin kay Chis Escudero. Kaya lang yung mga senador, hanggat walang nagsasabi sa kanila galing sa Malacanang na ayaw ng Malacanang kay Chis Escudero, tuloy-tuloy na yan. Yan yung malungkot. Kaya sang-ayon ako diyan sa sinabi ni Jerry Gracio. Sana maisip ito ng Malacanang. Ha? Hindi niya naman kailangan na maging katulad ni si Duterte nga, mas malala. Ang daming pinapatay, huwag na yun. Ang mga pagpatay na hindi na yan. Kahit ako, hindi ako sang-ayon sa mga patayan na yan. Hindi dapat dumating sa ganyan. Hindi. Gawin mo lang yung paraang legal. Katulad ng ginawa ni Pinoy. Ako, hindi naman kasi ako malakas sa administrasyon. Hindi naman. Sino ba naman si Insurrecto? Sino ba naman tayo? Okay, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.